Matapos makatakas pareho sina Snakey at ang Simp, naalala ni Elder Zhu ng sekta ng Purple Cloud ang babala ng Simp na huwag siyang galawin, na sinasabing nasa Foundation establishment na siya at hindi na biro. Nagtipon ng enerhiya si Elder Zhu sa kanyang kamay at sinumpa si Xiao Chao, na nagpasyang sa halip na isapanganib ang kanyang sariling buhay, mas gusto niyang makipaglaban gamit ang hiniram na kutsilyo. Sa simpleng salita, gusto niyang iba ang gumawa ng masamang gawain. Klasikong galaw na magtrabaho ng matalino, hindi ng husto. Inisip niya na dahil pinatay ng Simp ang isang kaalyado, ito ay isang angkop na krimen at isang magandang dahilan para tumawag ng tulong. Naalala niya na ang pinakamatalim na talim na magagamit sa ngayon ay ang mga enforcer ng Four Sect Alliance. Alam niya na hindi nila tatanggihan ang kanyang kahilingan dahil ang Alliance ay pinamumunuan ng Heavenly Puppet at sa kanilang pagsalakay sa True Kingdom, sila ay desperado para sa malalakas na mandirigma. Pagkatapos ay lumipat ang tagpo sa pangunahing burol ng sekta ng Mountain Muvang, kung saan dumating pareho sina Snakey at ang Simp, at umakyat si Snakey sa isang puno at nagtago, tahimik na umaasa na walang magiging problema ang Simp sa pangunahing bulwagan. Samantala, nakatayo ang Simp sa harap ni Elder Shu ng sekta ng Mountain Muvang, na nasa mid-stage Foundation establishment. Sinulyapan siya ng Simp at nagtanong tungkol sa kanyang guro, si Shilongzi, at maging sa pinuno ng sekta. Ipinaliwanag niya na hindi niya sila mahanap, at nagtaka kung nasaan sila. Kalmadong sumagot si Elder Shu na sinamahan ng kanyang guro ang pinuno ng sekta sa harapan ng digmaan sa Chuyang, at hindi babalik sa ilang panahon. Idinagdag niya na sa panahong ito ng digmaan, siya ang namamahala sa panloob na mga gawain, kaya kung may sadya ang Simp, dapat ay direkta itong ipaalam sa kanya. Nang marinig iyon, naguluhan ang Simp at nagtanong kung nakarating na ang hukbo ng Qin sa Chuyang City, at nagtanong patungkol sa papel ng kanilang sekta. Tumugon si Shu na ang mga cultivator ay walang bansa at walang tahanan, tanging ang pamana lamang ng kanilang sekta. Ipinaliwanag niya na sa malaking plano ng daan-daan o libu-libong taon, ang mga bansa ay panandalian lamang, tanging ang sekta ang nagtatagal. Nang marinig iyon, tumanggo ang Simp at sinabing lubos siyang sumasang-ayon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit siya pumunta sa pangunahing bulwagan ng Mountain Moving Sect, na sinasabing pumunta siya ngayon upang kunin ang mga teknik sa cultivation para sa Foundation Establishment Stage, pati na rin ang mga gantimpala para sa kanyang promosyon sa Elder. Si Elder Shu, na kalahating nagre-relax tulad ng isang naiinip na opisyal ng gobyerno, ay biglang nakatulog. Napansin ng Simp ang kanyang reaksyon at idinagdag na dahil wala rito ang kanyang guro, wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Bago pa man makagalaw ang Simp, tumalon si Elder Shu at nagmadaling lumapit sa kanya, na nakarating sa likuran niya tulad ng isang hype man, na sinasabing tulad ng inaasahan mula sa henyo ng kanilang sekta, tunay ngang isa si Xiao Chou. Anya, ang mabilis na pag-abot sa Foundation Establishment ay isang tagumpay na dapat ipagmalaki. Sinabi niya na inasahan niya ang milagrong ito mula sa henyo ng sekta, si Xiao Chou. Pagkatapos ay dinala ni Elder Shu ang Simp sa isang kakaibang lugar, na nagpagulo sa Simp at nagtanong kung ano yun. Ipinaliwanag ni Elder Shu na karaniwan, ang proseso ng promosyon na ito ay tatagal ng hindi bababa sa kalahating buwan, ngunit ngayon ay mas simple ang mga bagay. Pagkatapos ay ibinigay niya ang lahat ng mga gantimpala. Tinatanggap ng Simp ang mga ito at umalis sa pangunahing bulwagan ng Mountain Moving Sect. Sa labas, nakita niya si Snakey, na may hawak na dalawang malaking kaban na puno ng mga gantimpala. Nang buksan niya ang mga ito, natulala siya, na sinasabing, sobrang mapagbigay nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Snakey na pumili ng kahit anong gusto niya, na ipinapaliwanag na ang mga mapagkukunan ay sagana ngunit ang tagakuha ng gantimpala ang tatanggap ng mga ito. Nang marinig iyon, tinanong ni Snakey kung pupunta rin sa larangan ng digmaan ng Simp. Kalmadong sumang-ayon ang Simp at ipinaliwanag na bukod sa mga panloob na disipulo ng sekta ng Snake Catching, lahat ng Foundation Establishment Cultivator mula sa iba pang apat na pangunahing sekta ay itinalaga sa mga misyon sa front lines. Sinulyapan niya si Snakey at idinagdag na sa kabutihang palad, mayroon pa siyang oras para maghanda. Tumingin pabalik si Snakey at sinabing hindi niya nauunawaan ang mga gawain ng tao, at hiniling sa Simp na maging sigurado sa kanyang desisyon. Sumagot ang Simp na nais lamang niyang maging mas malakas.
Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang scroll mula sa mga kaban, na agad na nakakuha ng atensyon ni Snakey. Siya ay labis na natuwa at sinabing ito ang lahat ng pangalawang antas, advanced na mga teknik na gusto niyang matutunan mula pa sa simula. Idinagdag niya na dahil nandito pa ang simp, matututunan niya ang mga ito ng mabilis hanggat maaari. Tumango ang simp at sinabi kay Snakey na huwag magmadali, tinitiyak sa kanya na magbabantay siya. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Snakey at nagsimulang pag-aralan ang mga teknik. Nagsimula siyang magbigkas isa-isa, Stone Vein Heart Manual pangalawang antas, Advanced. Mountain Embracing Sick pangalawang antas, Advanced. Falling Stars pangalawang antas, Pick. Mountain Moving and Rose Clearing ikalawang layer. Samantala, nakipagpulong si Elder Zu ng sekta ng Purple Cloud sa dalawang enforcer mula sa Four Sect Alliance. Binati niya sila, na sinasabing, si Chuming ng Mountain Moving Sect ay nagbibigay galang sa mga enforcer. Isa sa dalawang enforcer, si Bai Shu, ay sinulyapan si Elder Zu at nagtanong kung siya ang nagulat na may isang tao mula sa Mountain Moving Sect ang pumatay ng isang disipulo mula sa isang kalyadong sekta. Sumang-ayon si Elder Zu at magalang na tinawag silang, kagalang-galang, na sinasabing malayo ang kanilang nilakbay. Mabilis siyang yumukod, nag-aalok sa kanila ng isang supot bilang tanda ng paggalang. Tinatanggap ni Bai Shu at sinabing ngayon ay personal niyang huhulihin ang salarin, maglalagay ng soul brand sa kanya at iPad adala siya sa frontlines bilang cannon fodder. Sumang-ayon si Elder Zu at sinabing bihira ang Foundation Establishment cannon fodder sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, habang patuloy na natututo si Snakey ng pangalawang antas na mga teknik, casual na sinulyapan ng simpang araw at sinabing ang kulay pula na paglubog ng araw ay mukhang kinulayan ng sariwang dugo. Bigla, tinapos ni Snakey ang kanyang pagsasanay at bumantong hininga ng may kaginhawaan, na nagsasabing natutunan na niya ang lahat. Sa sandaling iyon, lumapit ang dalawang enforcer, sina Bai Shu at Hong Li, kina Snakey at ang simp, na nag-aanunsyo na sinakta ni Xiao Chao ang isang kaalyado at dumating na ang mga enforcer. Iniutos nila sa simp na sumuko. Nang marinig iyon, mabilis na nagtago pareho sina Snakey at ang simp sa likod ng isang puno at sinulyapan ang mga enforcer, kasama si Elder Zu, na lumilipad papalapit sa kanila. Nagpatuloy si Bai Shu, na sinasabing hanggat hindi lalaban si Xiao Chu, maaari niya silang patawarin. Maingat na tumingin ang simp at si Snakey, at nakilala ng simp ang mga ito bilang mga enforcer. Nang marinig iyon, natulala si Snakey at sinabing ito ang perpektong tiyempo, idinagdag na naghahanap lang siya ng pagkakataon na isagawa ang kanyang mga bagong aral na kasanayan. Ang tingin niya sa mga enforcer ay parang mga libreng training bot. Ang simp, na bigla, ay nagtanong kung talaga bang iniisip ni Snakey na labanan sila. Mabilis na sumang-ayon si Snakey, na sinasabing bagamat sila ay nasa mid-stage foundation establishment, maaari silang gumamit ng invisibility talismans at sorpresahin sila. Sinabi niya na susuportahan niya si Snakey, idinagdag na nakapagdesisyon na siya sa landas na dapat niyang tahakin. Bigla, lumapag silang tatlo sa lupa at tumingin sa paligid. Nalito sila, at nagtanong si Bai Shu kung saan biglang naglaho ang simp at ang kanyang kasama. Nagtaka siya kung tumakas ba sila o gawa ba ito ng isang invisibility talisman. Sa sandaling iyon, ginamit ni Snakey ang kanyang galaw, ang earth-piercing spike, na naglalayong sorpresahin silang tatlo. Nang makita ito, naghanda sina Elder Zu at ang mga enforcer, na napagtanto na ito ay isang ambush at balak ng simp na lumaban. Mabilis na ginamit ni Elder Zu ang kanyang mga galaw, inaaktibo ang Golden Gang Shield at ang Shield of the Mountain. Inutusan niya ang dalawang enforcer na maghiwalay at maghanap, na binabalaan silang huwag masyadong lumayo at manatiling malapit dahil ang target ay dapat na malapit lamang. Habang nagsisimulang gumalaw ang mga enforcer, inilabas ni Snakey ang kanyang Spirit Breaking Sword, na ipinadala itong lumilipad patungo kay Elder Zu. Nangatuwiran siya na ang pagpatay sa pinakamahina muna ay gagawing dalawa laban sa dalawa ang labanan. Nabigo si Elder Zu na maramdaman ang tama ng espada, at putol ng tuluyan ang kanyang kaliwang braso. Sumisigaw sa sakit, sinumpa niya si Xiao Chu dahil sa paggamit ng patagang pag-atake. Bago pa man makaganti si Elder Zu gamit ang Sandstorm, hinayla ni Snakey pabalik ang espada at inihagis itong muli,
sa pagkakataong ito ay tumagos ng direkta sa dibdib ni Elder Zhu. Tumawid ang talam sa kanyang katawan, at sumigaw si Elder Zhu, na napagtanto na hindi na niya kayang tipunin ang kanyang lakas at malapit na siyang mamatay. Bigla, bumagsak si Elder Zhu sa lupa habang dumating ang dalawang enforcer sa pinangyarihan. Nakita iyon ni Bai Shuo at galit na sinasabing may ganoong kalaking kalapastanganan ang simp na naglakas loob siyang pumatay ng isang sect elder sa mismong harap ng mga enforcer. Ang kontrabidang ito ay dadalhin sa hustisya. Ang simp, gamit ang kanyang invisibility talisman, ay nagmamadaling lumapit kina Bai Shuo at Hong Li, tahimik na sinasabing dapat muna nilang tikman ang kanyang pamalo. Ang tingin niya sa invisibility ay parang nagiging Superman siya. Bago pa man siya makaatake, nawala ang epekto ng talisman, at lumitaw ang kanyang figure sa mismong harap ni Bai Shuo. Nang hindi nag-aaksaya ng sandali, naramdaman siya ni Bai Shuo at ginamit ang concealment break ang mirror. Sina Bai Shuo at Hong Li ay agad na lumingon at ginantihan ang kanyang atake. Hinaranggan sila ng simp, at sinermonan ni Bai Shuo na masyado siyang mayabang para sa isang tao na kaka-rating pa lang ng Foundation Establishment. Idinagdag niya na ang kayabangang ito ay hindi magtatapos ng maayos, at nangakong tuturuan siya ng wastong leksyon. Sa sandaling iyon, nahayag din si Snakey habang nawala ang kanyang invisibility talisman. Napagtanto ng enforcer na tama siya, may kasabwat ang simp. Nang lumingon siya ng malapitan, nakilala niya si Snakey bilang ang parehong demonyong ahas na nasa paunang yugto ng Foundation Establishment, ang nasa listahan ng mga wanted ng bawat sekta. Napansin din ng simp na nakita si Snakey, at naisip niyang sadyang nakakainis itong concealment break ang treasure. Ngunit isa ring makapangyarihang kasangkapan. Mabilis siyang nagpasya na dahil nabunyag na sila, dapat silang lumaban ng harapan. Hinablat niya si Hong Li at inilayo kay Bai Shuo, sinabihan si Snakey na iwan na lang sa kanya ang babaeng ito. Bumungis si Bai Shuo, sinabing katangahan ang ginawa ng simp na subukang hatiin ang labanan. Ngunit pinuri ni Snakey ang ideya ng simp at pagkatapos ay naglabas ng pulaka gamit ang bagong teknik na natutunan niya ngayon. Sumugod ang pulaka kay Bai Shuo, na agad na pinrotektahan ang sarili sa pamamagitan ng pag-aktiba ng matataas na antas ng Golden Shield Talisman. Nang bumangga ang pulaka sa kalasag, sinundan ng tingin ni Bai Shuo ang kakaibang kulay nito, nagtataka kung nalalason ba ang pulaka. Mabilis na ginantihan ni Bai Shuo ang pulaka sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Thunder Tribulation Bead. Nang makita ito, agad na inaktibo ni Snakey ang kanyang Gravitation Art. At pinigilan ang atake mula sa pagsabog. Bahagyang nagulat si Bai Shuo, na pagtanto na kinokontrol ng demonyong ahas ang parehong puppet at Gravitation Art, iniisip na totoo pala ang mga chismis tungkol sa kanya na marami siyang alam na trick. Gayunpaman, inilabas ni Bai Shuo ang kanyang buong lakas at pinasabog ang atake. Niyanig ng pagsabog ang lugar at umaasa siyang mahuhuli ang demonyong ahas sa pagsabog at mamamatay, ngunit nakaligtas si Snakey, habol ang hininga at nagpapasalamat sa langit, sinabing swerte siyang nakaiwas ngayon. Napagtanto niyang ang lakas ng atake ay katumbas ng 4 hanggang 9 ng Heavenly Tribulation. Ang taong ito ay nasa kalagitnaan pa lamang ng yugto ng Foundation Establishment, ngunit ang kanyang mga kayamanan ay malinaw na mapanganib. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, ginamit ulit ni Snakey ang kanyang Spirit Break ang sword, nagpa siyang subukan ng kanyang kapalaran dito. Lumipad ang espada patungo kay Bai Shuo, na nagulat nang makitang buhay pa si Snakey pagkatapos ng pagsabog. Mabilis niyang inaktibo ang kanyang high-grade Golden Shield Talisman at tinukso si Snakey. Tinatanong kung talaga bang iniisip niya na ang isang napaka-miserableng espada ay makakabasag sa kanyang kalasag. Bago pa matapos ni Bai Shuo ang kanyang sinasabi, sinimulang basagin ng espada ang kanyang kalasag, na iwang tulala siya. Napagtanto niya na may kakaiba sa armas na ito. Bilang tugon, kinuha niya ang kanyang sword Swallowing Gourd at inawit ang kanyang teknik, Purple Gold Sword, Swallowing Gourd, may all swords return to nothingness. Inutusan niya ang Swallowing Gourd na absorb ang espada. Kahit si Snakey ay naramdaman na napakalakas ng puwersa ng paghila at natatakot siyang baka mawala ang kanyang armas, ngunit mabilis niyang ginamit ang kanyang Gravitation Art at nakontrol ang espada. Nang makita ito, nagalit si Bai Shuo, nagtataka kung paanong ang isang demonic beast lang ay makakalaban sa hila ng kanyang makapangyarihang Swallowing Gourd. Dito, napansin niya ang isang kakaiba.
Nang sumulyap siya sa Swallowing Gourd, nakita niya ang isang spiritual brand na nabubuo dito. Nagulat na pagtanto niya na ang demonyong ahas ay hindi lang nagtatanggol sa kanyang espada, sinusubukan din niyang nakawin ang Swallowing Gourd.